ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Lahat ng mga masasamang hakbangin, maaaring pansamantala, nagtagumpay sila. Subalit, meron pong hangganan yan. Kaya wag mo kayong mag-alala. Sigurado mananalo po yan. Hindi po siya ma-convictan sa impeachment trial. No? Kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing. Siya ang maging sunod na Pangulo. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Mangdako po kayo naroon. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman po ang hatid namin sa inyo. At eto nga mga kababayan, VP Sara, sigurado na umano ang pagkapangulo kung papaboran nito ng Senado. Dito nga po sa kanyang kinakaharap na impeachment mga kababayan. Base po yan dito kay dating Senador Frank Rendilon. Grabe, matindi ang mga naging pahayag nitong si dating Senador Drilon mga kababayan. At mapapanood din natin dito mga kababayan ang mga naging pahayag naman itong si Attorney Panelo. Kaugnay pa rin ito ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ito panoorin na po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Alam po ninyo, yung mga akusasyon sa kanya, hindi nakatakataka yun. Marami pang darating na mga black propaganda laban kay BP Sara. Yung pagtatapo ng laptop, obviously, kasinungalingan yun. Talagang kasama yun sa paninira sa kanya. Yun na lang yung pag-asa nila eh. Yung paninira. Baka sakaling maniwala yung mga tao. Pati na yung, ano pa yung sinasabi? Maraming black propaganda sa kanya na paulit-ulit lang naman nilang sinasabi. Kasi siguro naniniwala sila doon na a lie repeatedly said nagkakaroon ng buhay na may katotohanan. Kasi yung pagpaulit-ulit mong naririnig, ang iba, sasabihin nila, siguro totoo kasi paulit-ulit eh. Kaya yan ang estilo ngayon nila. Ang problema lang nila doon, titingnan nyo kasi ang karakter nitong si VP Inday Sara. At saka, sino ba ang mga magulang nito? Kasi doon mo makikita kung ano, saan ba ito nagmana? Nagmana ba siya doon sa kanyang ama? Sinasabing bingatibo siya. Punta natin yung ama niya. Yung ama niya, halos hindi lamang siniraan siya, pati pamilya niya kinaladkad. Nung nasirang Boy Nograles, yung kongresista, na naging speaker. Kung sa iba-ibang tao yun, baka na kung hindi man siya na baril, siya idinimanda. Pero nakita po natin si Presidente Duterte nung kasagsagan ng panglalait sa kanya at sa kanyang pamilya, wala akong narinig. Walang demanda na isinampa. Pinabayaan niya lang. Kasi para sa kanya, yung pag-aatake sa kanya, bahagi yan, teritoryo yan ng pagiging public servant. Kaya pinabayaan niya. O madali sabi, hindi bingatibo. Kahit anong presidente siya, hindi ba? Lahat ng dyaryo, kinakastigo siya. Lahat ng paninira. Kay Trililing, lahat ng kalaban niya, talagang siniraan siya na siniraan. Pati yung dating tauhan niya, nung nabayaran o sumamalo, siniraan din siya. Pero wala ko kayong narinig sa kanya na Magdidemanda. balikan o pagigantihan o nagdemanda man lang. Wala. Madali sabi, hindi siya bingatibong tao. Masyado nga mabait yun. Patawad nga ito eh. Kaya yung anak niya, ganun din. Ang nakikita nyo lang na reaksyon kay VP Sara at kay dating Presidente Duterte pag ito'y nagagalit, nagbumura, dahil meron nung kadahilanan. Yung kanilang
righteous indignation ay napuprovoke ng oppression. Kagaya nung kay Inday Sara, bakit ba nasuntok niyo yung sheriff? Kasi kailangan tingnan niyo yung sitwasyon noon. Ang sitwasyon noon, merong i-demolish na mga squatters yung lugar na yon. Kaya yung mga tao, syempre, ayaw nilang pumayag. At yung mga pulis naman, na merong order ng hukuman, nandun para ipatupad ang batas. Pero ang problema, yung sheriff, hindi niya ho alam ang batas. Kasi dapat yun, kahit na may order ng hukuman, mag-aantay siya ng 30 araw bago ipatupad. Nagmamadali ho siya. At sinabihan siya ni Mayor Sara at the time, na huwag mo munang ipatupad yung batas, yung order na yan. Kasi darating ako dyan, antayin mo. Yun pala yung... Pero ang ginawa ko ng sheriff, pinatupad niya. O siyempre, nung pinatupad niya, magkakaroon ng karahasan. Kasi magre-react ang tao. Pagdating ni Inday Sara, siyempre nakita niya na tinutuloy ng sheriff. Nakita niya ngayon ang probabilidad, the probability of violence, more violence erupting and bloodshed will come out of the violent action by both the police as well as the people who are opposed to the demolition. Si Inday Sara bilang simbol ng otoridad, kailangan kumilos. Sapagkat kung hindi siya kikilos, talagang magiging madugo ang labanan doon. Sa pamamagitan ng pagsuntok niya doon sa sheriff, natigil yung karahasan. Natigil ang maaaring kalalabasan ng ginawa ng sheriff na illegal. Hindi ho ba? Dinimanda si Inday Sara. Ako ang nag-abogado sa kanya noon. Wala nangyari kasi illegal naman yung ginawa ng sheriff. Wala akong mali sa ginawa niya. Nakita lang natin na si Inday Sara bilang isang alkalde, nakita niya ang kalagayan ng mga mahihirap. Saka abogado siya, alam niya na hindi mo dapat patupad pa yan. Meron pa siyang 30 araw na maghihintay ka. O kaya, yun po ang nangyari. Tingnan niyo naman yung nangyari doon sa House of Representatives nung sinasabing nagwala daw siya. Nagalit siya, di ba? Ba't naman hindi magagalit? Kahit kayo, kung kayo ay nasa kanyang sitwasyon, yung kanyang mga empleyado, yung kanyang tagapagsalita, yung kanyang chief of staff, kinulong na wala namang kasalanan nang hanggang nagkasakit na. Abay, talagang bilang isang boss, kailangan pagtanggol mo ang iyong mga sinasakupan. Kaya nagsalita siya at nagalit siya, tumawag siya ng press con. At yun naman nung isa pa nga pala, yung demanda sa kanyang meron daw siyang planong pagpatay at nag-hire na daw siya ng assassin. Alam po ninyo, kung titingnan ninyo, hindi naman yung sinabi na dahil galit siya. Hindi yun Yung mga salitang pahayag ni BP Sara ay sagot doon sa tanong ng isang vlogger. Ang tanong ng vlogger ay ganito, Vice Presidente Sara, paano na ho yan? Yung panganib sa buhay mo ay kitang-kita mo namin. Talagang pinaplanong kang tanggalin, patayin ng mga kalaban mo sa politika. Madalit sabi, yung vlogger was expressing fear, apprehension for the security and safety of the Vice President. Kaya ang sagot niya, huwag ka mag-alala, sabi niya. Pag ako
pinatay nila, may nakausap na ako na itong mga taong ito, yung ginalanan niya nga, ito mga pumatay sa akin. Kaya gantihan niyo ako. Yun hindi ho yun pang sinasabing pagbabanta. Kasi unang-una, yung banta niya, kondisyon doon sa pag siya'y pinatay. Madalit sabi, walang krimen doon. Pangalawa, ay sagot doon sa tanong. Madalit sabi, parang pinapatay ka na, papatayin ka. Anong gagawin mo? Hindi ba sa ilalim ng batas natin, pwede mong gamitin ang karahasan upang ipagtanggol mo ang sarili mo. Sa akin pong pananaw, yung pahayag niya ay parang humihingi siya ng saklolo sa taong bayan. Sinasabi niya na ang aking pong buhay nanganganib at pinagpaplanuhan akong patayin. Gusto ko nang ipaalam sa inyo kung sino ang maaaring magiging mga kriminal, mga papatay sa akin, yung mga nasa likod ng pagpatay. Kaya kung maaari lang, bigyan niyo ko ng katarungan. Run after them. Gantihan niyo. Yun ang context doon. Kaya wala akong krimen yun. Yun ang mga kalakaran na dapat po iniintindi. Kasi ang problema kasi, ang mga kalaban niya, syempre, hindi nila ipapaliwanag yun. Ang gusto nila, maipakita na, tingnan mo, nagwawala. Bingkatibo talaga. Binibigyan nila ng ibang kahulugan. Lalo na yung mga pinklawan. Mga pinklawan na ang tingin nila sa sarili mo sila lang ang magaling. Tapos kung ano pang pinaplanong pagpatay, may diferensya ang utak niya na hindi ho. Doon nga nagpapakita na maliban sa pinagtatanggol niya ang karapatan ng kanyang mga sinasakupan ng mga empleyado, nagbigay mo siya ng isang pahayag na nagsasabi siya po ay ang buhay niya ay nanganganib kaya humihingi siya ng saklolo. Yung paninira sa kanya, maniwala kayo, marami pa yan hanggang sa magkaroon ng trial. Tuloy-tuloy pa rin yan. Nagtatrial, sisiraan pa rin siya sa pamamagitan ng paglilitis. Siyempre may mga testigo to na magsisinungaling. Ano tawag mo doon, di paninira yun. Ganun talaga yun. Kasi isa lang ang layunin ng mga yan. Sirain, patayin ang kanyang pagkakataon na maging presidente ng bansa. Kaya kailangan tanggalin siya sa posisyon. At inaasahan nila na ito po ay makukonvict. Pero huwag kayong mag-alala. Alam po ninyo, ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Yun. Lahat ng mga masasamang hakbangin, maaaring pansamantala, nagtagumpay sila. Subalit, meron pong hangganan yan. Kaya wag mo kayong mag-alala. Sigurado mananalo po yan. Hindi po siya ma-convict sa impeachment trial. Yung po plenary, alam mo gagawin ng plenary sa Lunes? Maniwala kayo, tuloy-tuloy na ho yun. Hindi ba ako nagsabi sa inyo, yung Committee on Justice, moro-moro yan. Sigurado i-recommenda nila na merong probable cause, sustansyang aligasyon, kung ano-ano pa. Pero wala naman talaga sila ebidensya. Kaya sabi ko sa inyo, i-recommenda yan. O yan, unanimous pa. No? Tapos sabi ko sa inyo, pag nagbotohan yan, makukuha nila yung 1/3. Sigurado yan. Maniwala kayo. Planado. Pero pagdating sa Senado, ibang usapan na yan. Doon sila mga matanggap ng talo. So yan. Yan ang ating obserbasyon sa mga pahayag ni BP Inday San. Historically, Senator, nagtatagal po ba sa plenaryo yung botohan for an impeachment? Sa aking nakikita sa 2 beses na nagkaroon ng impeachment, hindi naman matagal dahilan sa
ito'y prosesong politikal. Pag tumagal, ibig sabihin, walang lakas ang Pangulo. Mahina po ang Pangulo kung siya po ay interesado sa proseso ng impeachment at hindi po niya magagawa na agad malilitis ang kaso. Kasi iyan po ang ating impeachment ay isang paraan na hinihiling natin ang panagot ng isang impeachable official sa mga offenses or sa mga pagkakukulang na kanyang hinaharap. Kaya, depende po sa akin po, mabilis man, kailangan kung nasa kapangyarihan ka at talagang May hawak ka may sa hawak tao. ka, ituloy mo na para po matapos na. Ayun, diretso magsalita si Senator, ha? Sabi ko sa iyo eh. Wala nang paligoy-ligoy. Anong pakialam namin sa ebidensya? Kung hawak mo ang mga congressman at malakas pa rin ang kapit mo sa mga politiko, mapapadali yan, ano man ang ebidensya o wala. Di Dahil ba, yan, no? Corina, is a political process. It is. Hindi Yes. po yan kagaya sa husgado na kailangan marunong ka tumingin kung ano mas mabigat na ebidensya. Yan po, ang impeachment process ay political in nature. Ibig sabihin, ang konsyensya ng mga mambabatas ang siyang tinitingnan kung ano ang kanilang boto. Ayun. So sa isang impeachment, sir, hindi totoong walang pakialam ang presidente. As they say in English, tell that to the Marines. Ah. Dalawang beses po ako Tell that to the 18 Marines. nag-senator judge. At wala pong masama kung makialam ang Pangulo dahil sa iyan po ay prosesong politikal. Masama pag makialam ang Pangulo sa husgado. Ngunit hindi masama kung makialamang ang Pangulo sa isang impeachment process. Correct. Of course, ang ebidensya ay tinitingnan din. Ngunit at the end of the day, ay ang konsyensya mo ang titingnan mo. Dahil sa Corina, Willard, hindi naman abogado mga yan eh. Ang karamihan, hindi abogado. Kaya they cannot appreciate, hindi po nila natitingnan ang ebidensya kagaya ng isang huwes o Correct. ng isang abogado. And those are two different branches of government. Tama po yan. Oo. Okay. So, hindi magtatagal ang prediction ni Senator. Paano naman yung nagbabaha na daw ang pera? Yan po ba ay... Senator, Ay, kasama usapang na. totoo lang ha? Ano ba Kasama. talaga? Meron kaya talagang bumabahang pera dyan? Alam mo ko rin na bilang isang abogado, ako po'y Parang nadulas eh. Senator Drelo na. Kasama na lang. Ano sabi niya? Kasama yan. base ang aking mga opinion kung ano po yung ebidensyang iharap. Alam mo yung mga maraming perang namibigay, yan po ay usaping araw-araw at wala namang ebidensya na hinaharap. Ngayon, pag mayroong ebidensya, kagaya nung flood control scam, yun, ibang usapan yun. Yun talagang hindi mo na kayang itanggi, ano? Yes, opo. Oo, at kapag kumampi ka sa mga contractor, ikaw naman ang hindi na maboboto ulit. Oo. Tama po yan, mayroon kang problema pag sasabihin mong tama yung nangyari. Okay. House rules in the Senate. Ano ba ang... Yung ginawa yung sinasabi ni Congressman Marcoleta doon kay Ping Lacson, di ba sabi niya, I find it irregular na ayaw ni Senador Ping na pasalitain naman yun. si Congressman Senador Marcoleta. Okay. Dalawang bagay. Unang-una ko rin na yung privilege speech ni Senator Lacson ay hindi po kasama sa impeachment yun. In fact, it covers a completely different issue. And yan po ay ang flood control mess. Pangalawa, doon po sa ayaw sagutin sagutin ni Senator Lacson yung mga tanong na ibig ilabas ni Marcoleta, yan po ay kasama sa pribilehiyo ng isang mambabatas. Yan po ay recognized kahit saan ka pumunta na kongreso. Yan po ang tinatawag nating privilege na hindi mo po pwedeng ibaliwala. Dahilan sa
tumayo ang isang mambabatas, ibig sabihin, siyang nare-recognize. Kaya ang unang tanungin mo in parliamentary scenarios is, ikaw ba'y papayag na tanungin? Ikaw ba'y papayag na sumagot? At pribilehiyo po yan ng mambabatas na kung saan siyang may ang recognized na sabihin, oo, hindi. Wala pong masama doon. Ayun. Wala pong irregular doon. So dapat yata ang nangyari, noong tumanggi na si Senador Ping, nanahimik na lang si Senador. Huwag nang ipilit kasi may comment pa siya eh. Hindi naman kasi ganun. Wala namang problema si Senator Marcoleta dun sa kung ayaw sagutin eh. Ang problema lang dun yung kondisyon. Kasi sasagot lang daw umano siya, si Senator Lacson, sa mga tanong kung pipirmahan na yung nilabas nilang report, partial report. Eh yun ang hindi nagustuhan. Yun ang sinasabi ni Senator Marcoleta na parang bago sa kanyang paningin. Kasi alam naman talaga niya na pwede naman talagang tumanggi ang mambabatas kung ayaw niyang sumagot dun sa binigay niyang speech eh. Kaya lang, yung magbigay ka ng kondisyon pa para sagutin lang yung tao na gusto magtanong sa'yo, eh, yun ang mukhang may problema. Kasama lahat yun. Kasama na lahat yun. Ang ibig lang sabihin doon, kailangan, Senator Lacson, pananagutan mo yung ayaw mo ang sagutin. Right. They say, yan po ay accepted na consequence. Ayun. It is a political exercise and therefore parliamentary privilege, and therefore pagdating po ng halalan, pwede mong gawing issue. Rules on impeachment, dyan Yeah. po sa Senado. Ano ba ang issue nila doon? Ano ba yung parati nilang tinatanong? Una-una yung forthwith. How soon is forthwith? Ano bang spelling nun? Oo nga. Double H ba? Oo. Ako po hindi sang-ayon doon sa interpretasyon ng Supreme Court. Yung fourth, alam mo, sa aming mga abogado, sa aming tinatawag na statutory construction, ang isang salita ay bibigyan mo ng ordinary meaning. Anong ibig sabihin ng forthwith? Tatlo tayo dito, nakakaalam tayo. Ano bang ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Agad-agad. So, agad-agad kailangan. Ay, yan po ang pagkaintindi ng pangkaraniwang mamamayan sa salitang forthwith. Iba-ibang interpretasyon ang binibigay, hindi po ako sang-ayon. Ngunit, nirespeto ko po ang Supreme Court. Yan po ang sinabi nila. At sinabi naman nila doon sa pangalawang resolution na yan po ay nasa diskresyon ng Pangulo ng Senado at hindi namin pakikialaman yon. Ang sasabihin na ganito ang petsa ng pag-uumpisa, yan po ay nasa diskresyon ng Pangulo ng Senado at yan po ay hindi namin pakialaman. So, yan po ang sitwasyon natin ngayon. Magkakaroon ng, sinabi naman ni Senate President Soto na as soon as matanggap ng Senado ang impeachment complaint, forthwith, agad-agad kanyang i-set yung hearing. Oo, sinabi yun ni Senator, ni Tito Sen, di ba? Yes. The next day, ang kanyang, agad-agad. Yes, at ngunit paliwanag na natin na hindi ibig sabihin mayroon na kaagad trial. Kasi may proseso yan eh. Sa hingi ng... Ay, sir, Opo. yung proseso na yan. Opo. Oo. So, the procedure when it comes, forthwith, as we were saying, forthwith is the day after, right away, upon Well, it's transmission. immediately, yes. Okay. Ngunit hindi sabihin, ibig sabihin ko rin na immediately bukas magtra-trial na dahil may proseso. Isang proseso, pagtanggap ng impeachment complaint, bubuuhin po, may formal na motion na bubuuhin ng husgado bilang impeachment court. Pangalawa, yan po may rules na i-adapt. Pangatlo, yun pong bigyan ng pagkakataong sumagot ang respondent doon sa impeachment complaint. Nasagutin ang dapat yung sinasabing unexplained wealth, yung sinasabing graft and corruption, yung sinasabing bribery, yung sinasabi na conduct unbecoming of a public official. So, reading of the charges po Just muna. correct. Opo, And opo then- hindi naman lahat. Basta bigyan siya ng kopya
ng complaint. Tapos mula doon, sasagutin, bibigyan ng pagkakataong sumagot bago po mag-umpisa ang actual na paglilitis. Yun. Pero Yun yung sinasabi ng Supreme Court na hindi kailangan mabilisan kasi nga may proseso. Bibigyan ng pagkakataon yung Senado para makapaghanda sila dun sa mga kinakailangang proseso bago umpisahan. Kasi yung iba, pag sinabing forthwith, gusto nila pakadala doon, diretso trial eh. ano katagal yun? Kasi nabanggit ni Senator Drilon sa kanyang libro Oh. bilang isa siyang veterano ng Bilib naman ako sa'yo, Willard. Nabasa mo talaga ang assigned libro. reading ko kagabi bago matulog. Itong libro niya, Okay. Being Frank. Being Ayan. frank. Oo. And he's really Dahil, so frank. Veteran na kasi siya ng dalawang Yes. impeachment trial. Dalawang impeachment trial. Former Yes. President Yes, yes. Estrada, former Chief Justice Corona. Yes. At nabanggit niya sa libro, Corina, Senator Frank, hindi ba? Umabot din ng halos isang buwan bago nagsimula ang trial Yes. after ma-impeach sina Erap at CJ Corona. Yan ang proseso. Dahil pinaghahandaan nila yung kanilang Yeah. depensa. Yes. And they can take, sorry po, they can take as long as they want? Hindi. Mayroon pong rules yan. Kung ilang araw na dapat sagutin ang impeachment complaint. Hindi po pwede hanggang kung kailan. Kayo po ang nag-set ng 1 month? Dati? Approximate time. Pero may mga specific period for the answer. Ibig sabihin, kung ngayon natanggap mo yung complaint, magbilang ka ng 10 araw at dapat sagutin mo. So yan po, may mga these are set periods. Ang sinabi lang ng Supreme Court, kung kailan nyo umpisahan, yan po ay nasa diskresyon ng Senado. Okay, so yung 1 month was allowed, it was given. The 1 month is the approximate time that it will take para po makompleto ang preliminary process. Halimbawa, yung pagsagot dahil sa, kung hindi ako nagkakamali sa rules, 10 days. Yung pag-adapt ng rules ng impeachment, mayroon din yan. So, yung 1 month po ay ang sinasabi natin, mga isang buwan siguro bago makapag-umpisa, ibig sabihin bago Trial. matawag yung isang testigo. Right. Pero hindi ibig sabihin na ang proseso ay nag-uumpisa lamang pag natawag mo yung testigo. Yung pagsagot, yung period to answer, kasama po yan sa proseso. Kumbaga at the minimum, at least by June, sir, magsimula na ang trial. Sa akin, it's a reasonable prediction na sa Hunyo, mag-uumpisa na ang trial. Ayun. Pag trial, is it required na mag-attend si VP Sara? Ay, nasa kanya po yan. Kung ay hindi siya mag-attend nung dalawang impeachment trial kung saan ako'y naupo bilang Senator Judge, hindi naman umarap si President Estrada noon at saka si Chief Justice Corona. Ay, hindi po sila humarap. Hindi po kailangan humarap. But they are represented by lawyers, by counsel. Pero nung huli, Senator Drilon, si CJ Corona, humarap at Ay, Nabali niya yung sarili niya. Naging testigo siya Okay. ng sarili niya. So, yun po ay pribilehyo. Ngunit nung panahon... na-incriminate, ano? Sarili niya, na-incriminate niya ang sarili niya. Well, yan ang sabi yan ang conclusion. Dahilan sa nahirapan siya magpaliwanag when he was confronted by bank records. Ganon din dito sa ganon din dito sa kaso ni Vice President Vice President Sara Duterte. Sara Duterte. Ngayon dinabas na yung mga tinatawag na ng Anti-Money Laundering Council, yung bank accounts, kung saan pinapakita ng Anti-Money Laundering Council na mayroong 3 billion yata or something like that na pumasok sa account ng Vice President at wala po sa kanyang statement of assets and liabilities. Walang report na kasama ito sa kanyang mga ari-arian. So yan po ay ground for cited by the impeachment complaint. So yan Okay. po ay lilitisin pagdating sa Senado. Opinion lang po, ang sabi ng iba, doon pa lang sa grave threats, threatening the life of the president, is enough grounds for impeachment. Do you agree? Na hindi na kailangan pumunta pa sa
Saan ba pumunta yung account na yan, yung perang yan, kanino pumunta? O winidraw naman daw, hindi naman binalik, etc., etc., etc. Noong panahon ni dating Pangulong Erap, Clarissa Ocampo pa lang tapos ng boxing eh. Di ba? Yan po ay sa opinion ng publiko. Ngunit hindi mo masabi dahilan sa iyong kung sino man ang pagpapasya, kung mayroong impeachable grounds, yan po ang mga senator judges. So hindi po natin alam kung yan po ay sapat sa tingin nila at malalaman lang natin pag nagkaroon na ng judgment, ng decision. Doon naman sa kaso ni dating CJ Corona, yung SALN niya ang nakadali Tama sa po kanya. yan. Dahil Tama po hindi yan, accurately yun. nakadeclare ang kanyang mga Yung assets. SALN niya ang siyang let's say change the picture dahil nung umpisa makikita naman na medyo hirap ang prosecution sa mga cited grounds. Ngunit pagdating noong bank records, medyo nag-iba ang hangin at ang public opinion shifted against Corona. Kaya humarap siya at pinaliwanag. Dahil ganon din dito ngayon. Mayroong AMLC records na lumabas. Yung account, kaya ang isang importanteng piece of evidence, yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, na kailangan i-file ng mga public Right, official. kasi hindi tugma sa... Hindi naka-report doon. Hindi naka-report Opo, doon. opo. Oo. Okay, sir. Can the prosecution cite former impeachments? Like for example, ito, ang nakitang ebidensya laban kay dating CJ Corona, ito ang nakitang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Estrada. And it merited the impeachment. Pwede ho bang ma-cite yun? Pwede po bang, can they invoke? Yes, a precedent. Precedent. Precedent, opo. In fact, pwede rin hanggang sa yung ground ng Korte Suprema doon sa pagpapaalis kay Chief Justice Corona. Sasabihin, ayon sa Korte Suprema, ang hindi tama na SALN or hindi ka nag-file ng SALN ay isang basihan kung bakit hindi ka pwedeng manatili sa inyong pwesto. Kasi po sa korte, talagang you can invoke, di ba? Former Yes, decisions. you can also invoke it here because that is okay. a precedent. Wala pong problema yun. Parang, ewan ko No, but- ayoko mag-prediction. Ano tingin Yes. niyo, sir, ang pinakamatibay na ground against the VP? Against? The Vice President? Ay, hindi ako sasagot doon. Yan po ay nasa sa mga senador upang sumagot. Ayaw niyang pahuli, Willard. Hindi ka No, nagtagumpay. in fairness, I don't want to influence the outcome by statements here. At nasa sa mga senators po yan kung ano ba ang kanilang tingin na dapat ay maging basehan sa kanilang desisyon. Okay, so it's going to be a back and forth between prosecution and defense. Gaano katagal po ang aabutin sa palagay ninyo? Depende po yan. Depende po kung gaano sa ebidensyang iharap ng parehong partido. Bibigyan ng pagkakataon ang Vice President Sara Duterte upang sagutin kung ano man ang ihain na ebidensya ng prosecution. So, depende kung gaano nila mapapabilis Yes. ang lahat ng yan. Okay. Kung aabot po sa Senado ang impeachment proceedings laban sa bise, ay may tatlong senaryo, tama po ba? Mako-convict siya or maa-acquit or pwede rin siyang mag-resign. So, what is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung
penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification. Paano pa itutuloy kung wala nang i-impeach? From holding public office. Pwedeng ituloy, pwedeng ultimately it will reach the Supreme Court. Pwede bang ituloy ang impeachment trial para po malaman kung may basehan yung perpetual disqualification from holding I was public wondering about that. Sabi ko nga, matanggal siya sa pwesto, pero yung perpetual disqualification is a matter of law, I think, already. It's a matter of, yes, matter of law, matter of penalty. and human right, yan oo. po ay, sa aking basa, ay aabot sa Korte Suprema. Dahil kung ako yung kampo ng Vice President Sara, takbo ako sa Korte Suprema at sabi ko, inaabuso ng Senado ang kanilang diskresyon. Abuse of discretion na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment trial. I will repeat for emphasis, yan po ay isang bagay na wala pang desisyon ang Korte Suprema o yung impeachment court. Natigil doon ang impeachment trial nung panahon ni President Erap nung nag-walk out yung mga prosecutor dahil sa isang envelope kung inyong malaala. Opo. Kaya po hindi natuloy ang trial dahilan po sa nag-walk out ang mga prosecutors. Ayun pala yung nangyari doon. Yes. Oo. Pero dito, hindi natin alam kung maipagpatuloy ang impeachment trial pag nag-resign si Vice President. Hindi po natin alam. Pero Okay. on the other hand, Senator Frank, kung sakaling mahatulan siyang not guilty at Yun. makaligtas siya sa impeachment trial, do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Okay. What a fearless forecast. Yes. Thank you very much. Always Thank you. frank. Maliwanag yun ha. Galing mismo dito kay dating Senador Drilon. Tapos na ang boxing. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.